Ibig sabihin nun, kapag tinanggap ng prosecutor yung kaso, sisiguraduhin nilang makukulong yung kinasuhan. Iyon ang malupit doon. Sabi mo, hindi kita makakasuhan, di ba? Kasi wala akong prima facie evidence laban sa'yo. Pero ikaw, kaya mo akong kasuhan kasi may prima facie evidence ka laban sa akin. Akala nitong nung bobong si Makabaho at noong kanyang pamilyang bobo rin, nahuhulihi ka sa sarili mong bunganga. Tanga! Ikaw yung hinuli ko sa sarili mong bunganga, unggoy. Ikaw wala ka may kakaso sa akin. Asa na ebidensya mo? Kailangan with prima facie evidence. Yun na mahirap eh. Minamaliit niya kasi yung mga tao, di ba? Samantalang, siya yung lumalabag talaga sa batas. Eto, hindi ko napansin, si Kuya Elmer Balilo at si Mini Wong Vlogs, nagpakulay. Maraming salamat po. Mamaya po, babasahin ko yung mga comment nyo. Tuloy lang natin to kasi ang ganda, ang sarap panoorin eh. Hindi pwedeng probable cause. Wala nang probable cause ngayon. Boss, ano masasabi mo sa kasuhan daw ng LTO sa info na nilabas mo? Go ahead! Kasuhan mo, mukha mo. Ako meron na, ikaw dumadaldal ka pa? Kumuha ka ng ebidensya mo, tanga. Wala kang ebidensya. Prima facie evidence ang kailangan. Alam mo ibig sabihin nun? Prima facie evidence. Hindi pwedeng probable cause. Boss FLM, kakasuhan ka na ng grave threat at saka ng data privacy act. Go! Grave threat, unggoy. Wala siyang prima facie evidence. Bobo siya. Pati abogado niya, bobo. Kailangan mo ng kaso ngayon with prima facie evidence. Hindi pwede yung probable cause. Bawal na yan. Nandiyan mo? So, bonjing ka. Galing mismo sa prosecutor's office ng bayan mo sa Isabela. Panginoon ako dun. Panginoon ako dun. Sa probinsya namin, mahal ako ng tao. Respetado ako ng tao. Ipaglalaban nila ako. Finding no prima facie evidence. Pahiya ka na naman? Oo! Durog na durog ang buong buhay mo ngayon sa social media. Finished. Wala nang matitira sa'yo. Yung kaso ko naman sa'yo, Norman Gusgusin. Now you will see, makikita natin kung totoo nga ba ang sinasabi mo na wala akong prima facie evidence laban sa'yo. Nauna kasi ang yabang, manahimik ka kasi, sarhan mo yung puwet ng elepante mong bunganga, ang baho na nga, ang itim pa. Oo. At dahil dito, naglabas ng isang video si Gusgusin. Ay, dinaya na naman ho tayo ni Makagago. Oho. Hindi ho tayo nakatanggap ng kanyang counter affidavit. Eh dahil madaya siya, so papile tayo ng petition for review sa DOJ. At the same time, pag i-refile uli natin yung kaso doon kasi pwede naman hong i-refile. Ayan. Isa lang ho ito, yung isang ikinaso ko kay Makagago sa Isabela ay na-dismiss po. Oo, sapagkat kami ay walang natanggap na copy ng kanyang counter affidavit. So, hindi kami pinadalan ng furnish ng kanyang counter affidavit. Kaya naman, hindi kami nakasagot. Ito talaga yung mga madaya ito eh. Para ho sa prosecutors ng Parañaque, ng Isabela, at kung saan-saan pa hong lugar. Dito ho, sa naging reklamo niya, talagang iniba niya ho, pineke niya ho ang address ko, kitang-kita. Kung hindi kami nagkaroon ng information from one of my kahombres, for sure, talagang baka nalabasan ako ng warrant. Kasi hindi ako sumagot, di ba? Pero mga kahombre ko, hindi ho obligatory na ikaw ay sumagot sa isang complaint. Okay? Hindi ho obligatory yon. Kasi ang prosecutors ho ay literal na nakatutok talaga doon sa reklamo. Kunwari na lang, hindi ako gumawa ng counter affidavit. Wala pa rin naman yung problema yon. Kasi at the end of the day, hindi naman ho yan makakaistorbo sa magiging desisyon nila. Kasi at the end of the day, mga kahombre ko, babasahin ho nila yung reklamo. Babasahin ho nila yan. Titignan nila kung may prima facie evidence ba tong inireklamo mo
or wala. Ganun lang ho ka-easy yun, mga kahombre ko. Eto na, yung sampigan na naman sa kasinungalingan mo. Mahirap paniwalaan na hindi ka nakatanggap ng kopya ng aking counter affidavit. Dahil hindi tatanggapin ng prosecutor's office yon kung wala kang copy furnished sa Isabela Post Office pa namin in-email yon. Sinunod namin at pinadala mismo yon sa address na nilagay mo sa reklamo mo. At hindi na kehulaan pa ang address mo katulad ng ginawa mo sa akin. Ito ho, mga kahombre ko, ang patunay ko na na-received ho ng Office of the Prosecutors ng Isabela ang aking counter affidavit. See it yourself. Nakasulat ho dito sa taas, received 4:01 p.m. November 28, 2025. Ayan received Diba? Eto ho, mga kahombre ko, sa dulo rin pumirma Alam ko na. Kaya talagang hindi pala makakatanggap si Kulaong ng counter affidavit, copy furnish nitong counter affidavit ni Makagago kasi nga gawa-gawa lang yung address na inilagay niya doon. Na kunwari, taga Rojas Isabela siya, pero wala siyang bahay doon. Yung inilagay niya address, walang bahay. Pero natanggap ng korte. Pero hindi talaga matatanggap ni Kulaong. mismo dito yung tumanggap ng aking counter affidavit. So dito, makikita ho natin. Sino? Received, Diba? Eto ho, mga kahombre ko, sa dulo rin. Pumirma mismo dito yung tumanggap ng aking counter affidavit. So dito, makikita ho natin. May tumanggap. Baka ano yun, kapitbahay o kung sino man doon, pero walang mapagbibigyan. Na definitely pinadala ng mahal nating prosecutor's office ng Isabela ang aking counter affidavit sa address na nilagay niya. Hindi ko nakasalanan o wala nang may kasalanan kung hindi mo natanggap yon. Kasi ang nilagay mong address ay doon sa law firm, na ginagamit mo nung panahon na yon. Baka hindi ka na nakabayad, kaya hindi na binigay sa'yo. Tama. So yon, mga kahombre ko, sa huli ho, ay ako'y nagpapasalamat sa Office of the Provincial Prosecutor, Hall of Justice, Alibago City of Ilagan, Province of Isabela. Ako'y nagpapasalamat sa inyo at talagang tinalakay nyo ho ng napakaganda at napakaayos ang complaint ho ng tao na ito, Lagi niya sinasabi, di ba, na taga Isabela siya. Taga sa inyo siya. Panginoon ako doon. Oo. Talagang nakakatuwa lang, na literal ho, na ang justice system sa Pilipinas pala nagwo-work din talaga. Kung iisipin nyo, sobrang dehado ko dito, Imagine niyo, siya ho ang una naghabla at naghabla pa siya ho mismo sa lugar niya. Usually, sa logic ng mga maduduming utak na tao, lagot ka, talo ka na dyan. Pero at the end of the day, isa ho ito sa patunay na ang justice o ang hustisya sa Pilipinas ay mabagal but very, very efficient, mga kahombre ko. At syempre, nagpapasalamat ako sa aking mga abogado. Hindi ko na lang babanggitin mga pangalan nila. Pero mas lalo na ho na ako'y nagpapasalamat syempre sa aking misis, syempre kay Mingad, at lalong-lalo na sa aking maestro na si Boss Caio, Pero yung pinapasalamatan ko dito ay ang aking mga kahombre talaga. Kayo talaga yung pinaka-special dito. Kasi at the end of the day, hindi nyo talaga ako pinabayaan. Tandaan nyo, mga kahombre ko, isa din sa inyo ang nagsabi sa akin na nakita nyo si Norman Mangusin na nasa Office of the Prosecutor. Kaya namin pinacheck. Siyempre, Yan wala si Kulaong. yung mga small vloggers din na sumusupport sa akin na, kahit morally lang ba, natutulungan ako sa laban na ito. Super, super accepted na yan. At ngayon, mga kahombre ko, so panalo tayo! Norman Gusgusin, alam mo na, ikaw naman ang susunod na may laban. Hindi kita tatantanan. At for sure, yung akin ay meron talagang prima facie evidence. Well, sana, di ba? Pero ginawa ko ang best ko. Malagay ka talaga sa kakalapyan mo. Promise, ginawa ko talaga ang best ko doon sa aking complaint. Full na full detail at punong-puno ho
ng prima facie evidence. Alam mo, Norman Gusgusin, napakarami kong mga tao sa Isabela na nakaka-message, nagme-message din sa akin, at alam mo yon, nagpapahatid ng pasasalamat kasi finally natakel ko na yung taong tulad mo na kiniklaim na siya'y isang igorot, Strong igorot at work! at siya'y isang taga-Isabela. Panginoon ako doon. Ngunit, karamihan sa Isabela, hindi ka kilala. At alam nyo, mga kahombre ko, sa maikling panahon, no, na nakaka-message ko ang iba't ibang mga normal na tao, no, netizen, from Isabela, wala pa ho akong nakausap na isang taga-Isabela na merong ugali tulad ng kay Norman Mangusin, mga kahombre ko. Lahat ho ng nakausap ko na mga taga-Isabela, particularly yung mga kahombre ko dyan, sobra hong mga marirespeto. Sobra mababait at meron hong isang mga salita. Kaya alam mo, Norman Mangusin, sayang ka. Napakaswerte mo. Sana sa iyong mga kababayan, kaso wala. Patuloy mo lang tinatarantado ang tiwala ng lahat ng tao sa mundong ito, kasama na obviously ang mga OFW, and yet, nag-e-expect ka ng tinatawag na respeto? Wala! Literal, mga kahombre ko, kahit ho mga taga-Isabela, isinusuka ho itong tao na ito. At ako ay nagpapasalamat sa mga taga-Isabela. Kasi kahit ako ay taga San Pablo, Laguna, isang Lagueño, ay literal ho na naiintindihan nyo ang laban ko na ito. Marami hong salamat. Hindi pa tayo nagkikita-kita, pero at least naparamdam nyo sa akin ang inyong respeto at pagmamahal. Pero mga kahombre ko, para sa iyo, Norman Gusgusin, hindi ka natalo kasi dinugas ka. Ikaw ay natalo kasi wala kang prima facie evidence. Wala good fucking vibes. Yes! Mga putang ina nyo. Ayan na naman si Nico David. Nako, naglag tayo. Ayan ang pinakamagandang vlog ni MG para dito kay Kulaong. Talagang, eto talaga, champion na champion dyan si MG. Dahil po sa, yun nga, walang prima facie evidence, laban dito kay MG si Kulaong. Ayun. Ayan, teka. Lumipat ako. Okay, ayun. Lag pa ba ako? Hindi na. Ayun. Salamat sa pakulay po. Kuya Elmer Balilo, 6 ayan, Mini Wong Vlogs. Mary Rose Chua. Ayan. Thank you po. Kita niyo po etong sinusundan natin na istorya ni MG at ni Kulaong. Talagang ang kabutihan po ay laging mananaig sa kasamaan. Si Kulaong ang demonyo dito di ba? Kaya siya yung masama. Kitang-kita natin na talagang wala talagang dating si Kulaong. Talagang walang kwenta, walang kahit ano man lang na masasabi natin na matibay na tao. Sa pera talo. Sa ilong, talo. Sa respect, dito sa SOCMED, talo si Kulaong. Sa lahat po ng antas kay MG, saka kay Kulaong, talong-talo talaga si Kulaong. Dehado. Ay, nako. Sus Mario Joseph. Kuya Jin Sarmiento, mahuhoyo yan, Serma, kasi wala ng pampiyansa. Yun nga. King Dre Walt, nakakayaman sabihin, ako ang top notcher, oo, nuknukan ng yabang, ganyan talaga ang tao na walang-wala. Dinadaan na lang sa yabang para hindi mahalata na walang-wala talaga. Totoo nga. Mini Wong's Vlog, thank you Brigera Vlog, Jer Camacho, Kuya Henry, ayun, bakit naman po he can put him away in prison for life? Ayun.
Good luck to Jason Makagago. Wish him luck. I hope he can put him away in prison for life. He is a nuisance in the society. Yun pala yun, si Ate Nanette. O, gawain niya sa iba, ibibintang, itlog mo kulaong. Ayan, si Miss Bulabog. Ayan, thank you po. Okay, MMAA, marami talaga siyang lupa, pero sa kuko nga lang. Edward Gutierrez, anxiety. Okay, Kuya Henry, ang akala niya, advantage niya yon, disadvantage niya. Tama. Ate Cheryl Banyaga, Norman Gusgusin, na hindi orig mga sinusuot. Oh, mga Japek pala, no? Watching here in, nga pala yun yung kanyang pakulay, taga Kuala Lumpur, Malaysia, si Mini Wong Vlogs. Ayan, saan po kayo sa Kuala Lumpur? Salamat pagi. Ako po saya kerja 7 tahun in Kuala Lumpur. Saya rumah is in Ampang, UK. Ayun. Diyan ako nakatira sa Ampang, UK sa ano ba pangalan ng condo namin? Nakalimutan ko. Diyan po ako nagtrabaho 7 taon, tapos 1 year kami sa Cyberjaya. Okay, basahin ko yung mga comment nyo, ha. Ang tanga mo kulaong, sabi natin Cheryl Banyaga. Ate Brigera, 385 people in the house, mega love shoutout, please do thumbs up po. Okay, hello tugang ko, please support Mini Wong Vlogs. Kuya Elmer, lalo nang magtatago sa bundok si Kulaong, tama. Okay. Takashi Hatake, present and good evening po sa lahat, Boss Mac. Brian 999, sabi sa live niya, tutulungan daw ni Atty. Guanzon si Mighty Manong. Ate Brigera, ikaw Kulaong, malapit na matunaw, not Boss MG. Totoo yan, Kuya Elmer, the great pretender ang team song ni Kulaong. Widya, the only reason na nakikita ko bakit nagsampa si Kulaong ng kaso kay MG ay settlement. Akala niya siguro mag-aaregluhan or ma-penalize si MG para magkapera siya. Yun ang mali ni Kulaong. Kasi nga po, yan, sanay po yan sa ganyan. Mga kasuhan, tapos iba-blackmail. Kasi meron na po siyang ginawa dating ganyan sa isang matanda. Ngayon, akala niya siguro, ganun lang din ang mangyayari dito kay MG. Akala niya siguro, ganun, kumbaga, makaka-jackpot na naman siya. Hindi niya alam, si MG, kung siya'y palaban, mas palaban si MG. Ayun ang nangyari sa kanya. And the rest is history. Malinaw na 1-0 ang score sa labanang MG versus Kulaong. Tama po. Okay, MG tugang ko, Kulaong. Kakashi Take. Okay, tama po kayo, Kuya Henry. Kung pwede lang kitang i-alt control delete Kulaong, gagawin ko yan ng paulit-ulit nang mawala ka na sa heart. Oy, Toll Road Sector, shoutout sa iyo, ha. Okay, Ate Brigera, yes, kapatid Miniwang, Kulaong time na naman, hindi tayo makakatulog pag walang Kulaong time gabi-gabi. Ayun, yes, tama bro, makakahiya talaga, sabi ni Ate Miniwong Vlogs. Ayan, Ate Brigera, thank you Boss Mac sa jacket ni Madam. Okay, Kuya Henry, yan yung tipong taong di na tinatabla ng hiya sa kakapalan ng mukha niyan. Tama po. Kuya Elmer, pwede naman mangyari, Boss Mac, na mawala na lang siya at di na magpakita pa. Total, nasa gubat na siya. Huwag na siyang bumaba pa. Ate Brigera, Madam Miniwang, pakulay tayo kay Boss Mac. Bawas-bawasan po, bilyon mo dyan, kapatid ko. Nako, salamat ha. Ate Nimpa, nangangatwiran ka lang, hindi pa sagot sa nanay yun. Yun nga po, nangangatwiran. Tama. Okay. Ito. Nag-uusap lang. Ay, Patricia Dakanay, andyan pa rin. Hello po sa inyo, ha. Okay, Aurayus G. Huwag ninyong ipakulong si Kulaong, wala na tayong laruan. Hindi pwede. Di bali nang walang asawa, basta laging may Kulaong time. Ayun, sabi ni Ate Brigera.
Mr. Henry, ayoko ng asawa. Gusto ko lang kulaong time. Kuya Elmer, masyado kasing tiwala sa sarili si Kulaong. Siya mismo ang nagpapahamak sa sarili niya. Samantalang alam niya mismo sa sarili niya na kasinungalingan ng mga sinasabi niya. Yun nga po, nabubuhay po kasi siya sa kasinungalingan. Hey, Tiny, Panginoon, left hook ni Inidoro, miss, MG, uppercut, connect. Aba, parang boxing yun Okay, dagdagan po natin ng likes. Prinsesang Palaboy, nandyan na. Ayan, ilan na ba likes natin, Kuya Henry? Okay. Naku, hindi ko makita 157. Naku, napakaraming gigising bukas kamukha ni Kulaong. Okay. Boss Mac, jacket po. Oo, yan, meron na. Okay, magandang gising para sa akin na nalaman na totoong dismiss ang kaso ni Kulaong kay MG. Wait ko na lang talagang makulong. Good morning sa inyo dyan, Ate Prinsesang Palaboy. Kamusta po kayo ni Kuya Chodor David? Okay. Sleep mode na, Boss Mac, next Epi Kulaong. Ayan, 6-6. Okay, salamat 6-6. Kuya Henry, pinatunayan mo lang talaga na wala kang abogado. Kung meron man, napakabobo naman ng abogado. Di alam ginagawa kung meron man. Hindi, kasi hindi tama magbayad si Kulaong. Kaya ganun ang nangyayari. Patricio Juan, ayan, hello po, Rehas is waving Kulaong. Hindi ka igurot, sabi ni Kuya Henry. Strong hinderotot at work yan. Oo nga, Ate Pink Butterfly. Okay. Oy, may pakulay ulit si Ate Prinsesang Palaboy, pambili ng Yakult. Thank you po. Gerald Boss, pa-shoutout from Nagyayelong Chicago, taga Isabela din ako. Alang kilalang mangusin doon, mga di Calderon, mga ano ba yan, we or uy. Albano yan, mga kilala doon na may tira talaga. Kasi nung nandun ako, nalilito ko dyan. Di or we or ano ba yan? Uy, ganyan. Ayan. Mary Baby, shoutout po. Okay. Magandang gabi, Sir Mac. Mahal ka namin. From Qatar, Sir Mac, pa-shoutout naman po. Ayun. Shiromi Yuki. Ayan. Green Concept, sabi nga ni Kulaong, ay, ako lamang top notcher, nakakahiyaman aminin. Lutang ang pagkamatalino ni Kulaong, Boss Mac. Utya, yung ganong, ipagyayabang mo ba yun? Ano lang yun? Binibiling award lang yun. Diba? Ay, Kulaong, hindi yan taga Isabela, hindi yan namula dito sa Earth. Ayun. Ako, natira ako ng Kawayan City, nakapunta ako ng Santiago, Alicia, nakalimutan ko yung mga napuntahan ko. Ramon, nakapunta ako ng Ramon. Doon sa merong yung Abrenica na masarap na mga lomi sa pansit Kabagan, yan. Kabagan Isabela, nakapunta ako diyan. Pero wala po akong nadinig na kilalang Kulaong o Norman Mangusin o Francis Leo Marcos. Okay, sabi ko kay Chodoro, magpapaligaw lang ako sa kanya kapag nakulong si Kulaong. Naku po. medyo maghihintay pa ng ilang araw.